Anyway, maraming salamat po sa mga nagbabahagi ng kanilang blessings, palakpakan. Oh, ito pa. Ito. Ay, ito. Sec and Chief, nabanggit nyo na limited na lang yung pinaggagalawan nitong iba pa nating mga hinahanap. Burado na ba o mabubura na ba natin, sir, yung anggulo ng bansa, si Pastor Kibuloy or kung sino man doon sa apat pa natin hinahanap? There's always a lot of possibility, no, na maaaring kung saan parte sila ng mundo. Ako may tanong lang ako, Secretary Abalos. Bago tayo magsimula sa discussion na to, inaahit mo ba yung kilay mo? Hindi, ako nagtatanong lang, bakit parang lagi nakataas? Tingnan mo yung kilay ni Abalos. Ito ito yung matinong tanong, ha? Hindi ako nanlalait, ha? Nagtatanong lang ako kasi ganyan yung kilay ni Renzi. Yung Mocha Girl Renzi, yung parang laging nakataas, laging parang, ba't ganyan ang kilay mo? Para ka nangingilay, ganun. Eh sabi niya, ano ka ba sir, ganun talaga pag babae. Yung kilay talagang kinukulayan yan, inaano yan talaga, inaahit-ahit patas ano. Diba? Ito, doon nakita ko to si Abalos, bakit kaya ganyan yung kilay niyan? Lagi nakataas. Hindi kaya ako nagtaka lang ako, normal ba yan? Nagtatanong lang po, walang halong panlalait, ha? There's always that possibility. Pero sa kasama yan sa pagiging artista. Mamaya meron tayong showbiz may showbiz balita tayo, ha? May showbiz. Gusto niyo ng showbiz balita? Unya-unya. May pag-uusapan tayo. Unya-unya. Kung nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Nandito lang yan. Oy, alam mo pala ba't di mo makita? Kasi sabi niya, nandito lang yan, sigurado ako. Kung sigurado ka palang nandito, bakit di nyo nakikita? Hindi, di ba? Alam mo, yung kaya talaga, sorry Secretary Abalos, ito walang halong pambabastos, ha? I just wanna say this, pero walang halong pambabastos to. With all respect, with due respect, sabi nga, with due respect, ha, Secretary Abalos, ha, please shut your mouth, ha? Shut up. Hindi, sa tingin ko, you should shut up. Kasi mali na naman yan yung sagot mo na, nandito lang yan, sigurado kami nandito. Paano ka nakasigurado? Di ba masasabi mo sigurado ka kung alam mo kung saan siya? Tama, mali? Di ba? Kaya ka nga sigurado kung nandito kasi alam mo kung nasan siya. Pwede mo sabihin na probable o probability nandito siya o malaki ang probability na hindi pa siya nakaalis. Di ba? Ganun. Kasi you're not sure, you're not 100% sure. So yun ang sasabihin mo, di ba? Malaki ang chances na nandito pa yan, di ba? Pero kung sasabihin mo, hindi, sure yan, nandito pa, ha? We know na nandito pa siya. How would you know? Ikaw pala may alam, baka naman kaya ka nag-raise ng 10 million na bounty sa mga friends mo, kung sino man yung friends mo, ha? Kasi ikaw may alam kung asan siya. Baka ikaw na rin na magturo kung asan siya. At yung bounty siya na rin mapunta. Di umano, ha? Hindi ba po? Ako nagtataka lang Sabi mo, sigurado ka na nandito. So alam niya kung asaan. Sure pala siya Sure siya bakit ganire Diba? Ay nako. At we will assure you this, as what we've assured you before. Lumiliit na. Ayan parang 100% case close ni itong gobyerno to talagang yung gusto yung propagandista talaga tong gobyerno to Gusto nila yung itsura sa tao. Sigurado kami, nandito na yan, yung tapak. Ganun, tapos nakataas yung kilay.
Pilipinas para sa kanila. Piliit na ito. Ganyang gumalaw ang pulis, ang military. Saka na magtatago niyan, ang taong bayan pa. And it will only show one thing. Remember, ito po'y pugante. Ito hindi namin ginawang demanda ito, hindi. Ano Siguro hindi naging trial lawyer itong si si Abalos. Hindi niya talaga alam yung salitang pugante, no? sa kanila at ang sala sa kanila ay napakasimple. Ito yung kasong child abuse, bata. Bata, isipin niyo yan. Bata! At trafficking. Yan ang mga kaso ng mga taong yan. Kaso. Hindi ho guilty. Magkaiba ho yun, sir. Akusasyon lang ho yun. Akusasyon, sir. Akusasyon. Hindi abogado. Abalos para ka hindi abogado. Ang lahat ng akusado ay ina-assume muna natin na ito ay inosente. Hanggang ito hindi napapatunayan beyond reasonable doubt. Ano ka, para mong gusto? Alam mo ginagawa niya? Ginagalit niya yung tao. Oh, grabe talagang si Pastor Kibuloy nang-aabuso ng bata. Ganun eh. Di ba? Sir, kayo ho ba ay sekretary o husgado? Ako'y nagtatanong lang, ha? Sekretary po ba kayo o husgado? Kasi yung paggagano ninyo parang guilty na yung mama eh. Alam mo, ikaw na lang dapat ang mag-judge sa KOJC. Ikaw na ang pinaka-judgmental na tao na nakita ko. Di ba? Napaka-judgmental mo. Korte nga, hindi pa sila tinatawag na pugante. Korte yun, ha? Kasi may pronouncement ang korte. May mga jurisprudence dyan, ha? Jurisprudence. Na sinasabi ang definisyon ng pugante. Ikaw, hindi ka naman sa husgado. Sekretary ka, inyet, binabanggit mo, fugitive na. Makadiin ka. Ano to, sir? Anong meron? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Bakit ba mainit ang puwet mo kay Kibuloy? Yung totoo. Hindi ba siya naging mabuting financier sa'yo? Sa eleksyon? O baka naman gusto mo siya maging mabuting financier? Kasi tandaan natin, ha? Hindi ko sinasabing siya to, ha? Hindi ko siyang sinasabing siya to. Pero sa mga vlogger nga, di ba, may AC/DC? Ano ibig sabihin? Ito, papaliwanan ko lang, ha? Hindi siya to, ha? Mga vlogger to. Sa mga vlogger, yung kilala nyo na, yung botsog na vlogger, di ba? Na inaakusa ng AC/DC. Oh, na ano yun? Attack, collect, defend, collect. So, papaano sila mga kolekta? Atakihin muna nila. Atake muna sila. Pak. Atake. Tapos, para tumigil siya, kailangan mo ng isang malupit na koleksyon. Oh, titigil na siya. Tapos, i-defend ka na ngayon. Kaya AC/DC tawag. Oh, 'di ba? Ang tanong, sa mga politiko kaya may ganyan din? Hindi, ako nagtatanong lang, ha. Kasi maaring posibilidad 'yan. Sa mga, hindi ko sinasabing si Abalos, ha. Hindi si Abalos to, ha. Hindi si Abalos. Baka may mga gumanyan kay Pastor Kibuloy, eh. Di ba? Baka may mga gumanyan na sinabi, Pastor Kibuloy, ididiin ko yung kaso mong patay na. Bubuhayin ko yung kaso mong patay na. Palalabasin ko talaga sa media na masamang tao ka. Unless, suportahan mo rin ako katulad ni pagsuporta mo kay Pangulong Duterte. Again, ha, hindi si Abalos to, ha. Hindi si Abalos to. May mga ganyang kayang politiko ngayon. Tanong kaya natin sa mga taga kay OJC. Kaya lang kasi kung nakakausap ko lang sana si Pastor Kibuloy, yan isa sa mga tatanong ko, eh. Kung meron po bang nag-AC/DC sa inyo? O vlogger lang ang gumawa sa inyo nun? Oy, sino kaya yun? Oy.
Yung dating mga tanso. Uy, El Oro Engraver. Hi, Banat by Loyalist. Mi dati pero nagsisi na ako. Visit na the junior yun. Uy, grabe naman. Okay lang yan. El Oro Engraver, that's okay. As long as nagsisi na. At madam, ay sir, di ko alam kung madam or sir eh. Ang importante, ma'am, sir, El Oro Engraver, wag nang uulitin, ha? Kung sino man yung mga vlogger na nambudol sa inyo nun, wag nyo nang paniwalaan ngayon. Kahit nagkiklaim pa sila na anti-Marcos na sila. Okay? Kasi binudol na nga nila kayo dati. Tapos, magpapabudol kayo uli. Maniniwala pa rin kayo sa kanila ngayon dahil nag-anti-Marcos na sila. Wag, ha? Bilin ko lang sa inyo yun. Wag ko. Kasi, hindi nga sila nagsosorry na nabudol sila eh. Hindi nga sila nagsosorry na nambudol sila. At higit sa lahat, di sila nagsosorry na nagpakalat sila ng fake news noon sa mga Duterte, diba? Sa mga DDS vlogger. Hindi sila nagsorry. Basta kinontra na lang nila si Lisa Tanas ngayon eh. Para makabawi, di ba? Ganun. El Oro Engraver, maraming salamat po. Thank you very much and welcome to Banateros. Marvin Galpo, pero Banat ba hinahanap si Kibuloy ng RTC? Ba't ayaw niya na magpakita sa RTC? Tanong lang po. Kasi ganito yan ha. Maybe this is a legit o lehitimong tanong. Alam mo, meron kasi tayong mga iba pang legal na hakbang na ine-exhaust ng kanyang abogado. Okay? Hindi porket may warrant, yun na yun. Okay? Pwede mo pang i-appeal. Etong mga abogado, meron pang mga ginagawang appeal. Para alam ko may mga motion for quash pa na ginagawa. Hindi ko alam ang exact explanation pero napaliwanag nila yan. Meron pa silang ginagawang hakbang para po maano yung warrant na yan. Una. Pangalawa, dahil nga po merong banta sa buhay ni Pastor Kibuloy. Ano po yung banta sa buhay ni Pastor Kibuloy? 'Di ba yung sinasabi ngang extrajudicial ano ba tawag doon? Parang kukunin o dudukutin ng Amerika para idalin sa kanila, 'di ba? Kahit hindi dumaan sa tamang proseso. Remember, ang pwedeng i-extradite lang ay yung naakusahan ng guilty, 'di ba? Hindi pa siya. At meron silang intel, ang KOJC may intel na talagang dudukutin siya. Ang unang tangkangan niyan ay yung pagpunta niya sa Senado. Hindi siya nagpunta doon, 'di ba? Ang hinala, ang kwento sa amin ni Pastor Kibuloy nung hindi pa siya nabibigyan ng warrant. Meron siyang nakuhang intel na pagsundo sa kanya, pagdating sa Senado, ihuhold siya at dudukutin siya doon ng US. Which is extra rendition, 'di ba? Which is hindi ito imposible. Bakit po? Ito po ay talagang ginagawa ng Amerika sa kasaysayan ng mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Actually, meron ng instance na ginawa yan sa Pilipinas. Yan nga daw yung kinagalit ni Pangulong Duterte na dinukot ng FBI, kung maaalala ninyo. Pero meron pa sa ibang bansa at mga matataas din mga matataas na mga opisyal na mga nasa gobyerno o may katungkulan na ginagawa ng Amerika yan. Yung extradition ay yung extra rendition na tinatawag. Kinukuha nila. Which is sa kanila, sa Amerika legal, pero sa Pilipinas illegal. Okay? I don't know why. Pero yung mga ginawa nila ng ganyan ay wala ring explanation. Basta na lang nilang how much more ngayon? 'Di ba? Na kung saan may mga sundalong. Alam niyo ba ito hindi ko alam kung pwede ko 'to sabihin Basta pagka may nagtanong sa inyo mga taga-SMNI o KOJC, sabihin niyo na lang hindi sa akin ang galing Sabihin niyo na lang narinig niyo kay Boss Dada. Alam nyo ba na yung mga nakatira yung mga sundalong puti, saan? Sa harapan ng KOJC. Yung mga subdivision sa harapan ng KOJC. Doon ginawang barracks ng mga puti.
talagang meron silang plano. Eh kung meron plano sa'yo, ikaw ba ay susuko? Di ba? Eh wala na, pag dinala ka na sa Amerika, wala nang ano dyan. Wala ka na magagawa. Pag sinabi nilang national threat ka, pag sinabi, wala na. Anong hoy, Boss Dada? Basta sabihin nyo na lang, galing kay Boss Dada yun, impormasyon na yun. Ha? Hindi, di ba? Grabe nga ho ngayon ang ito na nga lang Ito Madam Malpo. Sir, ito na lang Kita nyo yung ginawa doon sa isang hinuli na pangalan niya is Canada. Hinuli, di ba? Anong ginawa? Hindi naman pinaharap sa hindi nila pinayagan yung abogado na makasama, which is sa batas natin kailangan. Kaya nga 'di ba meron tayong Miranda rights, alam niyo 'yon, 'di ba? Yung Chito Miranda rights. Yung 'di ba? Alam niyo 'yon, yung Miranda rights na sinabing anything that you would say would be used against you, so you have the right to attorney. If you cannot provide a lawyer, will provide a lawyer for you. May paganyan-ganyan, 'di ba? Kasi nga matik po 'yun. Pag ikaw hinuli, hindi ka dapat magsalita. 'Di ba? Dapat yung abogado mo magsasalita para sa iyo. Eh ito, hindi pinaharap sa abogado. May discrepancy. Hindi nga alam kung saan dinala. Ayaw ipakita sa abogado. So ibig sabihin nun, kung ginawa nila yun doon na wala na sa proseso ng ating batas, tuloy, di ba? Indot din tong ano ko. Anyway, ayan, tuloy-tuloy pa rin. Ano nangyari sa video? Bakit napuputol? Ayan, nakapit lang. Parang hindi naman kayo sanay umangkas Diba? Pag umangkas kayo, basta na lubak, kumakapit kayo. Kahit di nyo nga kakilala yung driver, niyayapos nyo ako pa kilala ninyo. So kumapit lang kayo pag ako, ha? Okay ba yon? Kapit lang pagka nawawala si Banat Bay. Babalik din yan, hindi po ako tulad ng Amerika. Na I shall return pero di na bumalik. Si El Oro Engraver. Kaya nga Sir Banat hindi na maganda ginagawa ni Junior. Ano to? Die hard loyalist. Lolo ko. Panahon pa na ng ama niya. Wala tayo magawa. Hayaan mo na. Maintindihan naman. Kasi sa totoo lang, marami talagang die hard na loyalist. Yung mga matatanda na naabutan si Ferdinand Marcos Sr. Kaya lang kasi explain mo lang sa kanila, iba yung ama sa anak. Lagi namang ganun di ba? May mga ama talaga na matatalino, may mga abang magagaling, matatapang, pero may mga anak na hindi natin alam, ganun. Hindi naman laging na nakukuha Bumili ka na ng Starlink, wala sa Starlink Yung Starlink Express, alam niyo yan? Starlink Express. Starlink Express. Wala sa Starlink Talagang yung signal ng problema. Ewan ko, parang feeling ko may bug tong yung OBS. Kasi maayos yung signal ko Malakas. Gusto mo malaman kung gaano kalakas yung signal ko? Sandali Sandali. Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Yan Ang bilis di ba? Ang bilis. Ganun, nalalaman mo yun Di ba? Ginugurgur kagabi pa yan sa press conference SME na internet connection. Oo nga Tuloy. At ang nag-issue ng warrant of arrest ay isang korte na kami ay nag-i-implement lamang. Pati si Abalos nagurgur na. Basta meron tayong sistemang sinasabi at ito'y hindi nasusunod. Just imagine kung lahat ng tao ganito. Babagsak ang sistema ng hustisya. Oo talaga. Babagsak talaga ang sistema ng gobyerno pagka lahat ng tao katulad mo. Maganda talaga magsama kayo ni Trillanes. Maganda. Para kayong
pareho kayong ibang interpretasyon sa batas. Oo, totoo. Kasi, si Trillanes, di ba? Magdedemanda ka kung sa tingin mo, tama ang interpretasyon mo sa batas. Lagi naman siyang olat sa interpretasyon niya sa batas. Lagi nga siyang olat sa demanda di ba? Hindi, totoo. So, sa akin, yun ang sa tingin ko. Talagang babagsak ang pagkaganyan, puro katulad mo mamamahala sa atin. Totoo yan, ha? Backbone of Philippine society, we cannot allow that. And that is the role of the PNP and of course the military. To make sure that we have a working government na talagang very lively ang demokrasya, lalo na ang justisya, which is the very foundation of our country. And we will make sure these roles of the PNP and of course ng ating mga kasama sa Army, talagang gagawin ko namin ito. Kaya hindi kami matutulog dito. Kaya nga ako, ang aking panalangin naman na, Pastor, alam ko naman na you have your reasons, no? Sinasabi mo, you're innocent. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Sinabi mo before, naalala ko yun. Sa Senado, sinabi mo na hindi ka haharap sa Senado. Nahaharap ka na lang sa korte. I don't know. Pero eto na pagkakataon. This is now the time to present your evidence. This is the time to present your lawyers. No? We've got procedures in court na susundin ito. At kung sakali man, merong appeal ito, etc. Marami to make sure na talagang tama ang proseso ng justisya sa ating bansa. At lahat ay dapat sumunod dito. Yun na nga. Kaya nga, may proseso. Alam mo pala So, dapat talaga, sundin yung proseso. Sinusunod po yung proseso Kaya nga, di ba, merong appeal na ginagawa ngayon? At the same time, kasama sa proseso, yung tamang pagtawag ninyo at pagtrato ninyo. Wala hinusgahan nyo na kagad di ba? Idiniin nyo na talaga kagad parang sinasabi ninyo, si Pastor Kibuloy na pinakamay kasalanan sa mundo na to kinalimutan nyo na mga yung drug lord Yung mga nakatakas na driver, nasa na? Yung mga drug lord na talagang dudulot ng salot sa Pilipinas, asa na? Nakapokus kayo kay Kibuloy. Hindi ako abalos ito lang ang tanong. Di ba may pulis tayo? Tama ba mali? Meron pa ba tayong pulis o wala? Di ba? Meron naman tayo sigurong regional director diyan sa Davao, di ba? Dapat siya nagpo-focus diyan, hindi ikaw. Ang focus mo yan Ang dapat pino-focus ninyo ni PNP chief yung national, hindi lang si Kibuloy. Diba? Puro si Kibuloy. Obsessed po ba kayo kay Pastor Kibuloy? Ano po ba meron, Bakit para tila atang kayo ay talagang atat na atat kay Pastor Kibuloy? Sige nga pakipaliwanag Kasi don't tell me, ganito ang trato nyo sa lahat ng may warrant. Hindi naman Hindi ba? Hindi naman ganito focus nyo sa lahat na may warrant. Ginanyan nyo ba si Bungal? Si Bungal may warrant din yun, di ba? Ginanyan nyo ba? Sa katunayan, may warrant din si Bantag. Ginanyan nyo ba? Wala, hindi nyo nga makita Hindi, ako tanungin ko kayo, bakit nawala na si Bantag? Bakit hindi nyo hanapin? Hindi, ako nagtatanong lang. Ba't parang tila nakalimutan nyo na? Bakit? Kasi tahimik na siya, wala naman siyang ganap. Ibig sabihin, wala naman siyang SMNI, wala naman sa kanya pang mga nagbablog na ngayon kasi yung mga nakisali lang sa Banateros noon, tumahimik na. Di ba? Ganun ba 'yon? Ako nagtatanong lang naman ako Ito'y malinaw na pagtatanong lang. Ganun po ba 'yun, sir? Ha? Sana lang naman sir ayusin po natin ng maigi yung siste hindi yung ganyan. Kasi nakakaloko na ho kayo sir Anyway, palagi kaming nag-uusap lumang building na walang parking. Magagamit
census na ito magagamit yung CBMS, tama ba ako? Itong ating gagawin nakasabay sa Census of Population, ito yung first na nationwide na roll out kung saan lahat po ng ating mga LGUs ay kasama. But just the same po dito sa CBMS. Ayun, alam mo Joseph, kanina bago ka namin nakausap ay pinag-uusapan namin, tinatanong ako nitong dalawang kasama ko, ano ba yung kahalagahan ng bakit pa tayo nagse-census? Gastos lang yan eh. Meron na tayong national ID. Nasabi ko sa kanila, alam niyo ang ating pamahalaan, hindi makakagawa ng isang magandang plano o kaya makakapaggawa ng mga programang pang-sosyal, pang-politika, pang-financial, lahat ng programa kung wala silang mapagbabatayan na mga updated na impormasyon na makapagbibigay ng malaking tsansa ng success. Kasi kapag hindi evidence-based, mawawala tayo, lalong-lalo na sa isang planong komprehensibo para sa kinabukasan ng ating bansa. Tama ba yung akin? Okay, nagigets ko yun. Okay, tama naman may point naman dun si Marcoleta. Marcoleta ba? Tama ba apelido nito? Marcoleta? Hoy, magsalita kayo dyan. Marcoleta ba? Oo. Marcoleta, sana. Marcoleta. Tama ba, no? Marcoleta, no? Okay, play natin. Aking pagpapaliwanag, Joseph. Marami pong salamat. Tama po. Ayan, pagkatapos kanina ay tinatanong niya paano yung mga hindi na dadatnan. Baka pwedeng tanungin yung nasa kanto na sabi ko, hindi nila kako gagawin yan, babalikan nila talaga yan kasi ang gusto nila hindi yung marites, kinakailangan nakatama lahat ang mga itatanong at datos na makukuha nila sa lahat ng mga tinatarget na kabahayan dito sa ating bansa. Okay. Tama po, Sir Kong. Hanggang September 15 naman po tayo. So, kailangan naming balikan para makonvince, makuha namin ang information na kailangan makuha namin sa households na yun. Congratulations sa Joseph. Ikaw pala ay meron ng isang responsableng posisyon. Dati nung tayo unang nagkita pakapi-kapi lang tayo at nag-uusap-usap lang tayo ng mga ilang bagay, pero ngayon ay very responsible position na ang hinahawakan mo. Congratulations, Joseph. Thank you po, sir. Tayo po ay magpa-census ng mga panahong yon. 2015 Census of Population pa po yun. So ngayon, 2024 na po. Kaya nga. Siya na pala ngayon kay OIC, Assistant National Statistician. Dapat alisin natin yung OIC. Dapat i-promote na pala natin ito si Joseph. Matagal ko nang kakilala yan. Reliable yan. Sinabi na ba? Parang wala naman. Sinabi na ba, Sir Kenneth, Sir Kennedy, na paano yung ilong mo sa pisngi mo? Wala lang, pag nauntog lang ako. Oo, nauntog lang ako, kaya yun. Pag untog sa akin, biglang may sumuntok. Kaso yun, nakakita ko kaagad yan, nadaplisan. Kaya medyo magayan eh. So, kaya medyo namamagayang ilong ko kasi, alam mo na. Pero kaya ito, tigyawat lang yan. Tigyawat na nahagip din, kaya namaga. Hoy, love kita, Trisha, official mega live shoutout. Ito ba yon? Parang tapos naman. Pero maganda rin siguro masabi ni Joseph kung ano ba yung makitatanong. Parang ngayon pa lang, di ba, mapaghandaan na nila at pagdating ng mga enumerator, pagdating doon ay Census of Population sa ating community-based monitoring system. Unang-una, yung Census of Population, meron tayong 4 demographic characteristics, meron tayong 11 questions dito. At ang mga datos na ito ay mandatory na sasagutin kasi ayon sa RA 10625, merong penalty provisions yung ating mga designated na mga censuses and surveys na ginagawa ng PSA. So mga katanungan lang ito sa demographic characteristics ay nag-include doon sa membership ng household or ng family. So kukunin namin yung mga pangalan ni tatay, ni nanay, kung sino yung household head, at yung mga members ng household, ano ang kanilang relationship sa household head, ano ang kanilang date of birth para ma-establish natin ang kanilang age, ano ang kanilang civil status, at ano ang kanilang religious affiliation, ano ang kanilang literacy, ano ang kanilang antas ng edukasyon, at yung sa date of birth naman at sa pagkamanganakan, tinatanong din natin kung rehistrado ba ito sa civil registrar. So ito po yung mga mandatory na demographic core questions na data items na tatanungin natin sa Census of Population. Pagkatapos po ma-administer po natin ang Census of Population na data questions, data items, tayo po ay magre-request sa ating mga respondents ng consent kung mapa-interview sila sa CBMS. Kasi kung Sir Jen at Sir Nelson, sa CBMS kasi, ayon sa Section 10 ng RA 11315, voluntary po ang CBMS. So kailangan namin ng consent kung mag-a-agree ba sila or willing ko ba sila na magbigay ng information doon sa mga questions na tungkol sa mga iba't ibang dimension, living conditions, social conditions, economic conditions,
katulad sa kalusugan, edukasyon, employment, housing, infrastructure, financial inclusivity. Kaya may mga tanong tayo kung meron bang mga bank accounts o hindi natin kinukuha kung anong bangko at anong account number na ito. Kaya may mga katanungan tayo kung may mga naranasan ba sila, mga sickness, illnesses during the past 6 months, and then mga questions also pagdating sa mga disaster preparedness. Ayan, Joseph, siguro ang pinaka-importante ay may palag... Ano kayang kayo, ako wala akong masyadong idea dito, pero parang nawiwirduhan ako. Kayo ba? Sige, kayo muna magbigay ng opinion about dito sa napinanood natin. Ako kasi medyo nawiwirduhan ako na may maganda, may okay naman para sa akin, pero yung iba parang weirdo eh. Parang nawiwirduhan ako. Masaya na naman ang buhay. Nakita today, Jay. Watching from Alberta, Canada. Shoutout sa Philippines Marine Jan. Hooray. Yan. Shoutout sa iyo, Sir Semper Pidelis. Yan. O, paano kaya kung nasa abroad lahat ng nakatira sa bahay? Masisensus kaya yun? Tama. O, yung pa isa, di ba? Paano yung nasa isang bahay? So, uwian lang sila. Bakasyonan lang nilang Pilipinas. Kagaya ni Lawrence na isa ng mayaman. Yung may bahay sila rito sa Pilipinas na binabakos yung bakasyonan. No? Paano yun? Marcoleta sounds like hypotrick. Hypotrick now. Ano daw? Ay, kayo pabor ba kayo dun sa census na yon? Ako kasi wala pa akong masyadong idea dyan eh. Ayoko munang magsalita, pag-aralan ko muna. Pero parang nawirduhan ako dun. May penalty, tapos nasa article, 106. Puta na, parang may penalty pa pang mangyari. Gago! Tangina. Mahirap to. Ayoko magganito. Oo, hindi ko inano yung pangalan ko dito kasi baka malaman kung nahasan ako, ipag-gurugur ako dito. Gago! Mahirap na, no? Boss Dada, I think I need Geo glasses. Hindi po ako si Boss Dada. Hoy, Ma'am Lorna, ako si Jay Guevara po pangalan ko. Hindi po si Boss Dada, Jay Guevara. Kalbo po yun, may buhok po ako. Gago! Agree, Epikrito. Si Monreta ngayon. Ayaw ako, hindi ko masyadong kilala to eh. Pero napapanood ko rin siya. Totosin nga, may video yan dito sa akin. Dugtong na rin natin. May video yan dito si Arcoleta. Nasaan na yung video ni Arcoleta? Wala na yung video ni Arcoleta. Ito. GMA News Online, sir. You made a conclusion kasi na yung 49 can be traced to a comment. Ito, kung Arcoleta, kinastigo ang mainstream media dahil tahimik sa issue ng Comelec. Ano naman to? Comelec sa 18 billion. Yan, panoorin natin to. Total, nandiyan naman na yan. Comelec official. I am not making a conclusion. The indications lead to. Indications. Yes. Of Parang tumahimik. You are no longer interested to ask questions on a very important issue concerning our future as a country. Congressman Marcoleta, Sir Vic Sumintakop, Net 25. Sir, based on your presentation, particularly those intriguing ako si Bian na rin sa salita. At in behalf my 10K now, viewers, yung Comelec, tahimik doon sa they are supposed to be accountable to the electorate, magpaliwanag sila. My question is, since we are running out of time, today is July 8, by October magpa-file na tayo ng certificate of candidacy. So what is the other remedy or legal remedy na pwede natin gawin para sa ganon ma-preserve natin yung integrity ng ating national and local elections in 2025? First of all, I think the Comelec should reply to us. This is a valid question. This matter has been brought to national consciousness.
they should not keep silent. For the sake of transparency and for the sake of truth, they should come clean and answer these questions. And there is also a duty for our Supreme Court to do something on this. I think there is a motion for reconsideration. I think the COMELEC should not be afraid. As you might have noticed, in the last elections, we had only 8 months left. But we have proven that we can still do it. There's still, I think, ilang buwan pa? 10 buwan mula ngayon. Like what we did in 2010. 10 buwan ang natitira pero nagawa pa natin. But I think there should be another bidding. Kapag sinabi ng Supreme Court that the act is committed with grave abuse of discretion, it is void and non-existent. There is no reason not to nullify it. Meron pang panahon. At even if, sabihin na natin, halimbawa, if push comes to shove, halimbawa, the COMELEC is not telling us that there are still 97,000 PCMs, vote counting machines, in their warehouse in Laguna. And these are supported by warranties, labor, equipment, spare parts, and maintenance. We can still use them. Bakit kasi natin binili ito? 18 billion pesos. Ang sinasabi naman ng batas you can procure, you can lease, you can rent, and other mode of acquisition for whatever you will use in the election. Dapat siguro nagrenta na lang tayo, nag-lease na lang tayo, nang ganito lang pala. Hanggang ngayon hindi nila ma-prove kung talagang magagamit natin ito. Remember, we're now talking of a combination of two applications, not a separate application of DRE or OMR. They will use a hybrid machine. Ang sabi ng batas natin, the procured system must have demonstrated capability and successfully used in prior electoral process. Wala silang may papakitang ganun So, you have violated the law. We cannot use the operative fact. Why? Ang sabi ng Supreme Court, kinakailangan good faith. Before the operative fact doctrine can be utilized and can be applied, dapat sana you can apply it as a sound legal framework if all the parties acted in good faith. Did COMELEC act in good faith? I will tell you. I will repeat this. Dinisqualifying Smartmatic without giving it. Saan naman magre-resign si VP Sara sa pagiging Vice President? DDS supporter naligaw sa newsfeed ko. Sabi daw niyan ni M. Sinong M? Bakit finally nag-resign na daw si VP Sara? Pasa mo nga sa akin, ma'am. Ma'am Marjorie, pasa mo nga. Totoo. Ewan ko, di ko alam yung itong pinagsasabi ni Marcoleta. Bahala ko sa buhay. Para sa akin din yan din ang nasa isip ko. Baka mamaya yung census na yan, pamamaraan na naman ng pangungurap yan. Bakit kailangan ng bank account? Pwede na hindi ba pwedeng ID na lang? Bank account? Paano yung mga walang bank account? Gago! There's name na ganakasawa na ganyang style, there's names na daw pero ayaw sabihin, hindi ko alam kung diversionary tactics lang from Congress, King Tamba or talagang totoo. Nang reply na ang COMELEC dyan, sumagot na ba? Wala na pala yan, yan na natin yan. Ano pa ba? Ano pa ba yung re-reaction na natin? Nalauna na pala. Mag-i-edit pa ako, guys. Mag-i-edit pa ako. Gago! Wala na akong oras.